Narito ang isang nakakaantig na alamat tungkol sa pinagmulan ng mangga, ang pambansang prutas ng Pilipinas. Noong unang panahon, sa isang malawak at mayamang pulo, nanirahan ang dalawang magkasintahang labis na nagmamahalan, si Aga, isang matapang at masipag na mangingisda, at si Mana, isang dalagang may pambihirang ganda at busilak na puso. Ang kanilang pag-iibigan ay tila isang matamis na awitin na umaalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Araw-araw, bago pumalaot si Aga, magkikita muna sila sa paborito nilang puno ng nyog sa Pampang. Dito, sabay nilang pinapanood ang pagsikat ng araw habang nangangarap para sa kanilang kinabukasan. Si Aga, sa kanyang simpleng kasuotan, ay nakatitig ng buong pagmamahal kay Mana, na may suot na kwintas ng mga kabibe. Ang banayad na liwanag ng bukang liwayway ay bumabalot sa kanila, nagbibigay diin sa katahimikan at ganda ng kanilang paligid. Ang malawak na dagat sa kanilang likuran ay saksi sa kanilang pangako na magsasama habang buhay. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Isang araw, isang malakas na bagyo ang nagbabadya. Kailangan ni Aga na pumalaot bago pa sumama ang panahon upang makahuli ng sapat na isda para sa kanilang pamilya. Huwag kang mag-alala, aking sinta, pangako ni Aga habang hinahawakan ang pisngi ni Mana. Babalik ako bago matapos ang 3 araw. Magtiwala ka sa akin. Nangako si Mana na maghihintay. Subalit, lumipas ang 3 araw, 1 linggo, 1 buwan, ngunit walang Aga na nagbalik. Ang malakas na unos na dumating pagkaalis ni Aga ay nag-iwan ng takot sa puso ni Mana. Bawat hapon, si Mana ay matatagpo ang nakatayo sa tuktok ng isang matarik na bangin, nag-iisa. Ang makulay ay napalitan ng madilim, mabilis na nagbabagong mga ulap. Ang hangin ay malakas, humahampas sa kanyang mahabang buhok at manipis na damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding lungkot at pananabik, nakatitig sa walang hanggang abot tanaw, umaasa na makita ang bangka ni Aga. Ang mga taon ay lumipas, ngunit hindi kumupas ang pag-ibig at pag-asa ni Mana. Ang kanyang matinding kalungkutan ay unti-unting kumuha sa kanyang lakas. Sa huli, siya ay nagkasakit ng malubha. Sa kanyang huling sandali, nanalangin si Mana sa mga anito. Hindi siya humiling ng paggaling, kundi humiling siya na ang kanyang pag-ibig ay manatili sa lupa bilang isang simbolo ng kanyang walang hanggang paghihintay kay Aga. Ninanais niyang mag-iwan ng isang bagay na magbibigay buhay at tamis sa kanyang mga kababayan, tulad ng tamis ng pag-ibig nila ni Aga. Si Mana ay nakahiga sa isang banig sa loob ng kanyang katutubong kubo, mahina at mapotla. Ang silid ay puno ng malalambot na anino, at sa labas, ang araw ay lumulubog na, nagbibigay ng huling liwanag. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagdadalamati sa kanyang paligid habang siya ay pumanaw, bitbit ang kanyang wagas na pangako. Alinsunod sa kanyang huling habilin, inilibing si Mana sa mismong Pampang kung saan sila huling nagkita ni Aga. Lumipas ang mga araw, at isang mahimalang pangyayari ang naganap. Mula sa puntod ni Mana, isang estranghero at hindi kilalang halaman ang nagsimulang tumubo. Mabilis itong lumaki, naging isang matayog at malagang puno na may makikintab na dahon. Hindi naglaon, ang puno ay namunga ng marami, mga bungang hugis puso, kulay ginto kapag hinog, at may pambihirang tamis na tila natutunaw sa bibig. Ang madilim na atmosfera ng pagdadalamati ay napalitan ng liwanag ng umaga. Ang matandang babae ay nakatayo sa tabi ng malagang puno, na mangha sa himala. Ang mga gintong prutas ay nagniningning sa sikat ng araw, na nagbibigay ng pag-asa sa buong nayon. Tinawag nila itong mangga bilang pag-alaala sa dalagang nag-alay ng kanyang puso. Ang huling larawan ay nagdadala sa atin sa kasalukuyan. Ang maliit na puno sa Pampang ay naging simulan ng malawak na taniman ng mangga. Ang eksena ay puno ng buhay, kulay, at saya. Ang sikat ng araw ay napakaliwanag, nagbibigay diin sa kasaganaan ng kalikasan. Isang grupo ng masasayang Pilipino, mga matatanda, kabataan, at mga bata, ay nagtutulungan sa pag-aani ng mga hinog na mangga. Ang kanilang mga basket ay puno ng gintong prutas na hugis puso. Ang kanilang mga ngiti ay nagpapakita ng pasasalamat at kagalakan. Ang alamat ng mangga ay hindi lamang kwento ng kasawian, kundi kwento ng pag-asa. Ipinapaalala nito sa atin na ang wagas na pag-ibig, tulad ng tamis ng mangga, ay nananatili, nagbibigay buhay, at nagbubuklod sa atin sa kabila ng anumang unos.
Sa bawat kagat natin ng matamis na mangga, dinadama natin ang pag-ibig ni mangga at ang kanyang walang hanggang pangako.